Mapagpalang araw mga kabayan. Ngayon naman ay aking isi-share sa inyo kung paano magkaroon tayo ng kita na malaki sa pagtatanim ng mani at paano din ang pamamaraan para tayo ay magkaroon ng maraming laman itong ating mani at maging masagana ang ating pag-aani. At ngayon mga kabayan ay aking tatanungin itong mismong may-ari ng taniman ng mani. Ito ay walang iba kundi si Mr. Libreng de la Peña. Mr. de la Peña, ito bang pagtatanim ng mani ay ilang araw bago ito ma-harvest? 110. 110. At sa loob ng 110 na yon, ayun ay talagang fix na yon ang pag-harvest. Mr. de la Peña, ito bagang pagtatanim ng mani ay kailangan ang lupa nating pagtatanim na ay kailangan yaring-yari o buhaghag? Mayabaw, yaring-yari, mayabaw. At ito magkano naman kung halimbawa ang inyong nagagastos sa pagpapatanim? Sa isang hektar ay mga 8,000 na sa traktura, pagpapayabaw ng lupa. O yan ho mga kabayan, 8,000. Lahat-lahat na sa paggamas ng damo, pagpatraktura at pagpapatanim. Kasama ng abono doon sa 8,000 ay kasama ng mga kabayan. Ay paano Mr. Libreng makikita dito ang isang puno ng mani ay maraming laman? Ito dito sa daming bulaklak, kaya mabulaklak. Diyan makikita, yan, maraming laman. O yan mga kabayan, kapag ang puno ng mani ay maraming bulaklak, ibig sabihin niya siya ay maraming laman. Yan, makikita nyo. Yan po ang inyong palatandaan. Pagka kayo ay magtatanim ng mani, yan, pag maraming laman, maraming bulaklak. At ito baga ay Mr. de la Peña, sa tag-ulan ay isang baga magandang itanim itong mani sa medyo tagurturin sa matataas na lugar. Ayan mga kabayan, doon sa gustong magtanim ng halamang mani, kapag tag-ulan kinakailangan hindi doon sa ganong tirahan ng tubig, doon sa medyo sabi nga sa Batangas, sa matataas na lugar o tagurto din. Ang pag-harvest nga niyan ay 110 mga kabayan. At sa loob ng 110 bali yan harvest na. Ay kung halimbawa naman sa lapad nito na kalahating hektarya, yan makikita nyo mga kabayan, ay ilang sako naman ang pwedeng mabunot dito o may humigit kumulang sa 15. Yan mga kabayan, humigit kumulang 15 sako dito sa lapad na ito na kalahating hektarya ito. Yan mga kabayan. At napakagandang pagkitaan mga kabayan. Ay magkakaroon naman halimbawa dito sa isang sako kung ibibenta. 3,000. Yan, 3,000 mga kabayan ang bintahan. At maaaring tumaas pa kapag kakaunti mga may tinda ng mani. At kung halimbawa naman imamarket ito, Mr. de la Peña, ay ilan naman paano naman ang pagbibenta nito, per kilo o per salo? Sako na, sa sako binibenta. Ayan, per sako daw mga kabayan. Kapag marami kayong makukuha, yung ibibenta rin siguro man may discount ng kaunti. Ayan mga kabayan. Marami kukunin. Kapag maraming makukuha, edi may bibigyan pa kayo ng discount. At ngayon mga kabayan, ito naman ay hindi pa ngayon pwedeng may harvest. Tayo ay mag-aantay pa ng mga hanggang December. 10 ng January. Yan, hanggang 10 pala ng January ito haharvestin. Dahil ito mga kabayan ay isang buwan pa lamang, ay ngayon ay akin ang pinakita sa inyo para kayo magkaroon ng idea. Yan, ganyan lang mga kabayan. Kung kayo may mga lupain na hindi nyo tinatrabaho, na nababayaan na lang na maraming damo, ay inyong gawa ng paraan. At ito yung malaki ang kitaan. Kaysa kayo ay mamamasukan, ay ito na. Wala na kayong amo, kayo ng amo nito. At kung kayo naman mga kabayan ay problema, ay yung mga pataba, ay di kayo kung malapad na ganito, mag-register kayo sa agriculture. At kayo naman ay makakakuha doon ng abono na Organic. mabibigyan kayo ng organic fertilizer na pwede nyong ilagay dito sa inyong nililinang na ito. Mga kabayan, ito po ang isa pang parasilas na manian ni Mr. Libreng de la Peña. Medyo lang iba, makikita nyo medyo madalang dahil dumaan ang bagyong Christine
Ay, tatlong bagyo ang dumaan, ang iba ay medyo namatay. At siyempre alam mo ninyo, kapag napuno ng tubig at nababad, hindi agad na iga, talagang namamatay ang halaman. Yan. At ito ay bali mga kabayan, ay ang harvest ay sa January din. At ito, papakita na sa inyo ni Mr. De La Peña na katunayan na kapag maraming bulaklak ay maraming laman. Mr. De La Peña, alin, yan, ito bagay, yan. Maraming laman na, yan na. O yan mga kabayan, kapag maraming bulaklak, yan yung maliit pa lamang ang laman at isang buwan pa lamang ay bali yan sa January pang harvest, mura pa yan. Ay akin lang pinakita sa mga hindi pa nakakakita, yan, kita ninyo. At saka napakaganda ng kanyang lupa, talagang buhaghag na buhaghag, napakayabo at talagang yaring-yari. Ito ay pinataraktura pa. Bali sa taraktura, magkano man ang pahit ninyo, Mr. De La Peña? Isa pag mura lang sa gobyerno. May sa gobyerno per oras lang kurudo lang ang binabayaran. Ayun mga kabayan, kung kayo register sa agriculture ay di kayo gas lang babayaran. Oo, yung babayaran lamang ay gas lamang sa traktora. Pero yung mga kabayan ay depende sa inyong bayan o sa inyong probinsya kasi merong mga probinsya na hindi nag-o-offer ang ganyan na sa mga magsasaka. Dito sa amin sa ibaan ay merong ganyang offer yung ating mahal na mayor. Ayan. Ito naman mga kabayan sa pagpapataraktura nitong taniman ng mani ay di kung kayo register sa DA o Department of Agriculture at kayo may koordinasyon yung ating gobyerno sa mga kinaukulan ay pwede kayo magpataraktura ng krudo lamang ang inyong babayaran. Kaya kayo nakakaminos. Yan, napakaganda at magandang kitaan nito mga kabayan. At ngayon Mr. De La Peña ay anong iba pang mga mai-suggest mo sa mga magtatanim nito? Para sa malalawak ang lupa, na nakistak na ang inyong taniman na at nang kayo kumita yung lupa. Yan mga kabayan, kailangan tayo tayo ay sasamahan natin ng sipag, tiyaga at tamang direksyon at kailangan talaga tayo nagpipray din kay Lord para bigyan tayo ng malakas, malusog at magandang pangangatawan para tayo makapagtrabaho sa gantong hanap buhay. Mga kabayan, ay sana'y inyong nagustuhan ang video na ito at kayo may natutunan. Yan, huwag niyo pagsawalang bahala mga lupa na nakatiwangawang lang, sayang ang panahon. At ito sa inyong mga anak na nag-aaral ay malaking tulong na rin ito. Pati sa ating pang-araw-araw ng pangangailangan. Ay siya, Mr. De La Peña, salamat sa pagkapagbigay mo sa akin ng oras sa pagpapaunlak dito sa iyong taniman ng mani. Salamat din. Salamat. Ayan, sige, mabuhay ka, good luck and good health.